Wala, naiyak ako. Ako, bakit niya ako papanoorin? Hi guys, Ate Kate here. Hey, I'm so happy guys because finally, naging 3,000 subscribers na tayo. And for celebration, I prepared a cake and Jollibee for me because I wanna celebrate this, even it's just, yeah, simple celebration. But why is it so big deal for me? It's so big deal because I started my YouTube channel noong 2020. Tapos, naka 2K ako agad. Isang buwan lang ata, 1K, then another month, 2K, ganyan. Kaso, yun nga yung problema natin. Hindi ko siya tinuloy. Nabayan ko siya ng maraming taon. And ngayong 2025, tinuloy na natin yung ating pagiging vlogger, char. So special for me because I've been praying for this for a long time. I really wanted to do this, pero wala akong time palagi. Sobrang thankful lang ako sa inyo guys. Thank you so much for subscribing and for supporting. I really appreciate all of you and I'm really blessed na meron tayong community na nagsishare ng Word of God together. Nagsishare din kayo ng mga thoughts nyo and mga love ninyo kay Lord. So yeah. This is really a great experience for me. Kasi today I'm gonna eat my, I'm really famished. Wow, famished. Ayan po, ang ating spaghetti. Meron din akong brown rice because diet si girl. It's really special for me because I never thought I can do this. Nung sinimulan ko ulit end of July or mga kalagitnaan ng July, inumpisahan ko ulit yung pag-video. Sobrang blessed ko talaga kasi I cannot imagine na mag-grow tayo ng ganito. Even sa mga maliliit na bagay, kaya natin mag-grow. Kahit sobrang liit lang, you can make a change in your life. 3 months ago, naiyak ako. Siguro 3 months ago, I'm really sad and disappointed with myself a lot. Na ang dami kong gustong gawin pero hindi ko magawa. And I failed my exam. I'm so, sad. Pero dahil nga hindi ako pumasa, ibig sabihin wala akong pasok sa school. And so, meron akong sariling business kaya marami akong free time. Hawak ko yung time ko. Kaya sabi ko, why not I'll share the Word of God again sa TikTok, YouTube, ayan. And sa marami pang mga platforms. Yan, ang daming may galing sa Thread, may galing sa TikTok, may galing sa Instagram, may galing din sa Facebook, I don't know. I'm so blessed to have you guys. I'm so happy. So, I'm sobrang overwhelmed ko and this is really big for me because this is a proof na kaya mong mag-umpisa ulit, na kaya mong may gawin na pagbabago sa buhay mo and you will succeed even little by little. Let's pray first pala. Thank you so much for this food, Lord. In Jesus Christ's name I pray. Bless this, oh Lord. Bless my channel more. In Jesus Christ's name, oh God. Be with me more. Huwag niyo po akong iiwan. Lagi niyo akong samahan. Tulungan niyo po ako lagi, Panginoon. At naway kayo po, Panginoon, mataas sa ginagawa ko palagi. Patawarin niyo po ako sa aking mga pagkukulang sa inyo at I pray na mas makapag-inspire pa ako ng maraming tao para sa glory niyo. In Jesus Christ's name I pray. Amen. Ano ba yan? Naiyak ako agad. Hey Lord, thank you Jesus. Sa Kanya talaga ang papuri at pasasalamat palagi. Thank you Lord. Itatakayimasu. Gutom na ako. I really do believe that God called me to do this. And naalala ko yung una kong preaching or una kong pagtuturo ever sa harap ng maraming mga tao. When I was in grade 8, we had this youth fellowship and then may schedule and then nakaschedule ako. Finally, I can teach. Parang, whoa, this is the moment I've been waiting for. I want to do this. Like, I am so excited to share the Word of God that ang dami kong nilagay na Bible verse.
wala sa topic. Yung topic ko is stages of disloyalty. Pero ang dami kong nilagay ng mga Bible verse na hindi related. And continued to share the word of God. I was so happy. It was grade 8, then I could teach a lot of people older than me. Nung after ng Monday na pasukan, nakangiti ako sa jeep kasi naalala ko yung mga pinagsasabi ko, like, Tumatawa ako sa mga joke ko nung nag-preach ako nung time na yun. I did that. Like, I'm so happy, Lord. And then after that, bigla ako nagbabasa ng Bible. Ako'y college, may pinahandal sa akin na Bible study. Tapos, kabataan yung tuturuan ko doon. So, I was really excited again. Like, oh, this is it. I'm gonna teach the Bible study. I'm so happy. I'm gonna do it like that. Bago pala yun, nung ako ay high school, ako na yung nagtuturo sa mga bata. Like, Sunday school teacher ako. Experience na rin ako sa pagtuturo ng mga bata. Tapos, naging president ako ng aming class. Animation class, grade 11 to 12. Meron ako na experience mag-lead talaga. So, it's a big achievement for me to have this leadership na binigay ng Panginoon. After ko maging leader sa school, doon naman ako nilagay maging youth leader sa aming church. Youth president ng aming church for 6 years. Wow. Kita niyo yung kung paano bawat nangyayari sa buhay ko, connected lahat. Lahat kaayon sa plano ng Panginoon. Lahat ay may dahilan. Maliit na bagay na nangyayari sa buhay ko. Bawat task na nilalagay sa harapan ko. May purpose pala kaya sa akin pinapagawa. Kaya pala ako naging president sa room. Because magiging youth president pala ako sa aming church. Ang ganda lang. Ang ganda pala kapag yung buhay mo ay nakaplano sa Panginoon na si Lord talaga yung nagplano ng buhay mo. Ang sarap isipin na siya yung kakampi mo. Siya yung andyan para sa'yo kapag nahirapan ka na, kapag nang-away sa'yo. Charot. Lalo na nung college. I'm introvert kasi. Feeling nila maldita ako kasi hindi ko sila pinapansin. Pero ang totoo, naiya lang ako, kinakabahan ako kapag kakausapin na nila ako. Alam mo, nanginginig ka talaga literally and hindi mo alam kung anong isasagot mo sa kanila. Hiniwala ba kayo dun? Sobrang introvert ko talaga. Sobrang mahiyain talaga ako. So, kakasad lang kasi. Interpret nila yung pagiging mahiyain ko. Ayaw na nila akong kaibiganin. Charot. Joke lang. Pero, nung mga panahon na yun, yung naging sandigan ko talaga si Lord. Every time na nandun ako pumunta ng malayo kasi yung school ko, Manila, tas taga QC. Iba yung biyahe. So, pag nasa bus ako, or nasa jeep, papunta o pauwi ng school, ganyan. Lagi ako nakikinig ng mga preachings, lagi akong kinig ng mga worship songs. Like, hindi ko sinasayang yung oras sa biyahe na sinisik ko talaga si Lord. Kasi, ang hina-hina ko, na alam ko siya lang yung kalakasan ko. Pinalakas niya ako. Sobrang lungkot. Lungkot ko nung college talaga. Pero nung time na yun, I am proud to say na si Lord yung naging sandigan ko. Si Lord yung naglakas ko. Ano yan? Is this a celebration or iyakan? After nung 2020 nga, minsan sa YouTube, ang plano ko talaga ay magkaroon ako ng art YouTube channel. Like, I'm gonna draw. So, kung ita-check nyo po, yung pinakauna kong video is si Trafalgar Law. He is my crush from One Piece. Alam ko kasi talaga, yung art channel to. Pero parang part na talaga sa akin na i-share yung word of God na hindi ko kayang hindi. Na i-complete ng buhay ko pag hindi ko na-share yung word of God. Na burden na sa akin ni Lord yun, na binigay niya na sa akin yun. Kahit na anong mangyari, kahit na anong gawin kong content. Laging nauuwi talaga sa word of God. Laging nauuwi sa mga preachings, ganyan. Dahil part na siya ng buhay ko. Wala akong kayang i-share sa sarili ko. Wala akong kayang ipagmalaki sa sarili ko. Wala akong kayang ma-share maliban lang kay Lord. Ano ako? Sino ako? Bakit niya ako papanoorin? Wala talaga eh. Gets mo ba yung point ko? Gusto ko lang talaga is i-share yung word of God. My life will be nothing without God. Without this burden that He put in me. Alam mo yung sabi ni Jeremiah, sabi, like a fire shut up in my bones. Kaya binigay sa'yo ni Lord yung burden talaga sa heart mo na gano'n. I thank God He called me to do this. Naway hindi ko siya sayangin. Naway hindi ko masayang yung opportunity na binigay ng Panginoon, yung calling ng Panginoon. I'm basically nothing without Him. The glory belongs to God.
I am really looking forward kung hanggang saan tayo sa YouTube channel na to. I'm so excited to have more people here. Gustong matuto ng salita ng Panginoon. Also, witness how God will bless our lives. And it's like, alam nyo na to, diba? Lagi ako nagda-diary. Yung YouTube channel na to ay diary ko na. Kailangan nyo na akong samahan. Buhay kong to. Charot. Kayo na yung kasama ko palagi. Kinasal na ako kapag nagkaanak na ako. Pag 40 plus na ako. Pag sobrang tanda ko na. Andito pa rin nawa kayo, char. The devil is really a liar. And he keeps on telling me that I am nothing, cannot do anything. I have no options. But whatever the devil is telling you, don't mind them. The most important is what you say to yourself. And of course, what God says about you. Hanapin mo si Lord. Hanapin mo yung lumikha sa'yo. Makikilala yung sarili mo. Meron akong vision sa sarili ko. The future Kate. It will happen no matter what. The old me will never say this. Hindi man lang to sasagi sa kanyang isip. Pero now that I know God is with me and we could achieve this with God, I can proudly say that God will use you. Mas malaking opportunity yung binibigay sa'yo ni Lord, and He will use you for more things that you can't even think about. More than you can imagine. You will be prosperous. You will be blessed. And you can make a change. Yee! I believe that. And also, you guys out there who are watching this, sabihin mo yun sa sarili mo. You are one thought away. You are one thought away to better. You are one thought away to victory. You are one thought away to change your life. Do you get me? Bago ka lang ng pag-iisip, magbago ka lang ng mindset, you can make a change in your life. You can do it! As sabi nga, di ba? Nothing is impossible to those who believe. So, thank you so much, Lord. And thank you guys for liking, subscribing, and commenting. Sobrang laking bagay sa akin. Sobrang, na-appreciate ko yung lahat. Kung pwede ko lang kayong ma-meet isa-isa, I'll be really glad. Maybe someday, yeah. Happy 3,000 subscribers to us. Dan! Simple lang. Pero sa susunod, gandahan na natin, bonggahan na natin. Sa 100,000 followers. Whoa! Claim it. Happy 3,000 subscribers to us. Yeah! I'm so happy! I pray na mas marami pa tayong mga subscribers na dumating sa channel na to. And I pray na magtagumpay tayo sa lahat ng gagawin natin. Pagpalain niyo po, Panginoon. Ano mang hawakan namin, Panginoon. Saan man kami magpunta, niniwala kaming, lagi kaming blessed. At magdadala kami ng blessing sa ibang tao. I pray, and I pray, God, you will bless these people na lagi nagsisik sa inyo. Ay, mas dumami pa kami. Hindi lang mga born again na, kundi marami pang mga unbelievers ang mapunta dito upang mas makita nila ang kabutihan. Thank you so much, Jesus. All the glory belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Shout out kay Aisha na nagbigay sa akin ng sticker. Super sticker, if I'm not mistaken. I am so blessed to have this little girl. She's my church mate, and sinrawing niya ako. Ito yung picture. Di ba? Ang cute. I really appreciate her. Kaya, laging nasa mindset ko talaga na kailangan kong gawin yung best ko. Kailangan kong maging maayos. Kailangan kong maging pure. Kailangan kong maging the best. Kailangan kong maging okay. Kailangan maging good example palagi. Dahil kay Aisha. At sa mga kaisang edad ni Aisha, sa mga susunod na generation pa. So, I thank God that He is using us. So, all the glory belongs to Him. And as usual, God bless and Ate Kate out. Bye-bye! Thank you!